Fernando Republica. Kailan po nagsimula yung idea? Matagal din na bata pa po ba kayo naisip na magkaroon ng ganitong Hindi, project? kasi the time I met Roman, sa Direct Roman, umextra kasi ako dahil sa Batang Quiapo. And then nagpunta siya doon, tapos tinanong niya ako pwede mag-shoot, and then we kept in touch. And then minsan, nag-meet kami sa Starbucks sa West, napag-usapan lang namin kasi wala na yung salamat doon. And then from there, nag-usap lang kami kasi kung ang dami kasi nag-vlog ng mga doktor, mga colleagues ko, ang dami sila. Puro ano eh. So nung na-consume ni Direk, mas maganda may narrative. And then yun nga, dinadyetan niya, di sabi ko sige, itayaan natin. Paano po kayo napunta sa Batang Quiapo muna yung connection? Di kasi mga small hospital, marami nagsushoot doon. Tapos, paminsan, kailangan nila ng real doctor. Ayun, kinukuha nila ako. Iba-ibang show eh. Tapos yung ngayong huli, yun pala yung matangkad. Si John Estrada, yung binaril siya ni Coco, ako yung kinuha nilang doktor. Yun. Extra lang. So Doc, dito po ba sa, itanong natin kay Doc Rani, meron ba kayong mga favorite episode rito Favorite? na tingin mo mas makakatulong, mas kailangan mapanood agad ng... Actually, lahat favorite ko kasi lahat yung may social significance. Lahat is socially relevant. Think will have a big impact to the community kasi if you will look, ang target namin hindi talaga yung A and well, kasama nun, pero more ginawa yung narrative to be easily understood. Okay, yung mahuhook yung masa. Kasi if you would look yung salamat, kasi sa medical community, ang talaga nag-hit. Ang dami kasing show, di ba, medical, pero talaga nag-hit sa medical community. Yung salamat, look, I think it ran for almost 2 decades na. Yung mga colleagues ko sa hospital, nag-guest din, gusto-gusto ng mga doktor kasi exposure eh, exposure. Kaya lang, if you look at it sa point of view ng doktor, okay sa amin yun kasi we understand it, we speak the same language. Pero yung mga common people, hindi naman nila parating pinapanood. I think like yung mga nakakausap ko, nanonood sila kung it concerns them, kung meron yung sakit sila or relatives. Pero hindi mo talaga, mapipili mo lang kung yung mga regular na. Pero it's good thing kasi may sila eh, meron din silang social impact because may mga libre silang mga medical missions, diba, maraming libre gamot. Yun. So, nung na-conceive namin ni Direk, nung nag-usap kami, mas maganda yung parang mahook yung common people, yung may narrative ba na kahit yung mga bata, yung susubaybayan nila. Yun. Doc, ano yung challenge sa inyo na iniaarte ninyo sa harap ng camera, yung sarili nyo at yung tunay nyong pagkatao? As a doctor. Ano po ang challenge? Kasi nung nag-usap ka kami ni Direk, sinabi ko sa kanya, maganda kasing concept, kaya lang nung few days, hindi alam ng cast, few days before, sinabi ko sa kanya, kasi I was excited at the same time, I want to be honest. Sabi ko, Direk, to be honest, di naman talaga ako artista. Doktor ako, yun talaga, confident ako to do that. So sabi niya, okay lang yan, kukuha tayo ng acting coach. Yun yung pinaka-challenge sa akin. Kaya lang kasi, pag umi-extra ako before sa mga nag-shoot sa amin, confident naman ako kasi yung papel na binibigay nila sa akin as a doctor, halos araw-araw ko naman ginagawa yun, di ba? So yung ngayon na mayroon na kaming sariling show, yun yung naging challenge sa akin kasi may halong acting na, tsaka syempre, bida na kayo. Pagbubuti kasi lang pag umi-extra, to be honest, sabi ko sa kanila, you just pay the hospital, ako libre na, kasi hindi naman talaga ako artista eh. I just do it para na makatulong sa show nila, ganun lang. Yan. Pero kasi sila Coco Martin big time eh, kaya kahit hindi ako naniningil, naabutan nila ako pag dumating lang. But I enjoy it. Nung una hindi masyado, kasi hindi naman talaga ako artista. But eventually, through the years, pag ina-extra ako na, parang I learned to enjoy it already. Yun lang naging challenge sa akin, yung kasi sabi ko kay Direk, nag-shoot kami na, parang na-enjoyan ko. Sabi ko, willing akong matutunan yung craft. O ba yung mga yung tawag doon? Mga courses, workshop. Willing ako. Yun lang.
Thank you for the question. Habol ko lang po pala, Doc, kasi syempre importante sa mga tao yung credentials. Pwede po ba Sure. magpakwento ng medical background? Okay, sige. I graduated from Birhen, pre-med ko is from LaSalle, PA. And then I graduated sa Birhen Milagrosa, San Carlos, Pangasinan. I trained my residency in family medicine and community medicine at the MC of DBMF Hospital. And I also have a master's in hospital administration, St. Jude. Presently, I'm a fellow of the Philippine Academy of Family Physicians and a fellow of the Philippine College of Hospital Administrators and a diplomate of the Philippine College of Occupational Medicine. Yan. Ano pre-med mo to? BS Biology sa LaSalle, Taft. Yes. Nasa lista pala si Doc. Sa lista pa. For the actors lang, tanungin ko na lang rin sila, di ba, si Tito Angie and si Tito Tabs. Doing many projects na rin naman in the industry, ano yung difference nitong genre na ginagawa natin ngayon? Since it's an episodal at medicine yung tinatapal kasi rito sa project. Sino ba tinatanong? Any Sige, Ikaw muna. okay, ikaw na. Kukopyahin ko lang. Hindi na una akala ko nagbibiro lang kami Direct ni Roman ni Direk eh. Eh nung ginagawa namin, parang may laman yung kwento. Sabi ko, sige, di gawin natin. Parang may lumang yung kwento. Hindi ba? Parang yung una, pag naglalaro ka, pagka talagang may game na laro lang, tapos uwi ka na, pagod ka na. Pero yung naglalaro ka, nag-i-enjoy ka, maganda eh, magandang gawin eh. Kaya sabi ko, sige. Tsaka hindi ako doktor ha. Hindi rin ako barbero. Di ba? Malay ko dyan. Ikaw pang ilang beses mo nang gumanap na nurse? Pangunang beses po. Walo? Una po. Una. Opo. Sorry. Oo. Kasi po dati yung nurse po, ang pagiging nurse ko po is sa ano lang, parang costume lang po siya. Mm-mm. Pero dito po is nurse po talaga ako. Nag-research ka ba para maging effective kang nurse on-screen? Opo, humingi rin po ako ng help sa mga kakilala ko pong friend ko na nurse para po mas magampanan ko po siya ng maayos. Ano na-discovery mo sa mga nurses ngayong gumanap ka bilang nurse? Na sobrang hindi po madali yung work nila. Kasi po, sobra po yung puyat, yung pagod. Pero at the same time, ginagawa pa rin po nila yung best nila para makatulungan yung mga taong nangangailangan. Nung bata ka, naging dream mo ba maging nurse o Hindi. doktor? Hindi po, takot po kasi ako sa dugo. Opo. Anong last project mo nga before this sa Viva? Sa Viva po, ano po yung kapag tumayo po ang testigo? Kapag tumayuan. Kapag Testigo. po. Testigo. Opo. parang maganda yung title. Kayo rin naman daw. Kayo rin naman.